The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, Lord. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star at its rising, and have come to do him homage." When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him. Assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophet, and you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, since from you shall come a ruler who is to shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and ascertained from them the time of the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage." After their audience with the king, they set out. And behold, the star that they had seen at its rising preceded them, until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary, his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Father. Tayo po ay nasa pangalawang linggo sa panahon ng Kapaskuhan, Pasko ng pagsilang ni Kristo. Kaya batiin natin ang bawat isa, Merry Christmas. Pakibati po ang mga katabi natin ng Merry Christmas. Huwag po natin mamadaliin, huwag po natin tatapusin kaagad, at huwag natin kalilimutan kaagad ang kabutihan at sayang ibinigay ng Pasko ng pagsilang ni Kristo sa mundo. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo, isinilang sa mundo. Malakas nga pong palakpak ng Merry Christmas para sa Kanya. Sana ho ay huwag natin mamadaliin. Meron pa tayong 1 week. Dahil may nagtanong sa akin, "Father, tama ba? Hanggang baptism of the Lord ang Christmas season?" Yes. So we still have 1 more week. Kaya 1 linggo pa ang ating Christmas decors, ang Christmas songs. Kinakabahan na ako sa ating kuryente, no? 1 linggo pa, no? Pero para kay Lord at para sa ikaliligaya nating lahat. Kaya alam nyo, ang tagal nating hinintay at matagal na naman tayong maghihintay. So please, let us continue to enjoy, celebrate the gift of Christmas. Huwag sanang mawala kagad yung joy. Sabi ko nga pag Pasko talaga, ang mga tao, love, 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 share, 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 forgive. Baka naman ngayon pong January, kanya-kanya na naman tayo. Away-away na naman. Kanina nga, bago magmisa, may naniningil pa. So, sana ho ay ipagpatuloy nating hindi lang i-celebrate, but let us live. Isabuhay natin yung pong mga kabutihang itinuro sa atin ng Kapaskuhan. Sana nga, muling ibinalik ng Paskong ito. Muling nakita natin
sa Pasko ng pagsilang ni Kristo, ang kakayahan nating gumawa ng mabuti at maging mabuti. Sana hindi lang tayo pinasaya ng mga regalo, binusog ng pagkain ng Pasko. Sana namulat ulit tayo ng kakayahan nating magpatawaran, magbigayan, magmahalan. Sana lang nga nakita natin na si Kristong isinilang sa mundo ang tunay na pag-asa ng bawat tao. As we also celebrate this year, the Jubilee Year. Ano ang theme ng Jubilee Year? Pilgrims of Hope. We are all pilgrims of hope. Sana nga, sa pagdiriwang natin ngayong linggo ng solemnity of the Epiphany of our Lord, alam niyo po, tumanda tayo dito, ang batian natin, aminin natin, pag January 6 lalo na, ang batian natin ay Happy Three Kings. Yan ang nasa isip natin. But my dear brothers and sisters, there is something more than the three kings here. What we celebrate today is the apparition or ang pagpapakita ng ating Panginoon sa mga tao. Yung tatlong mago ay kinatawan ng sambayanan, ay kinatawan na ng buong mundo. Ang tatlong mago na ito ay simbolo nating lahat na ang Diyos ay nagkatawang tao at nagpakita. Ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili. Inaalala, ipinagdiriwang natin ngayon ang pagkakaroon natin ng isang Jesus na naging tao, nakipamuhay sa atin. Ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili. Dahil noon, in the Old Testament, kung babalikan natin, ni ang pangalan nga ng Diyos ay hindi nila mabanggit. Hindi nila nakikita ng harapan ng Diyos. Isa lang daw ang mangyayari sa iyo, pag nakita mo na ng harap-harapan ng Diyos, yun ang katapusan mo na. Pero sa pamamagitan ni Kristo, nagpakita ang Diyos sa tao. Ipinakita niya ang kanyang sarili upang ayusin at iligtas ang mundong sinira ng kasalanan ng unang tao. Ang ganda ho ng readings natin. The first reading from the prophet Isaiah was giving us hope, was reminding us kung ano ang ginawa ng Diyos. Ibinangon ng Diyos ang kanyang bayan, pinagliwanag niya ang kanyang bayan, at pinagpala niya ang kanyang bayan. Ganito rin ang ginawa ni Kristo nang isinilang siya sa mundo. Pinagaling niya ang mga may sakit. Pinalaya niya ang mga bilanggo. Tinulungan niya ang mahihina at maliliit at iniligtas ang mga naniwala at sumunod sa Kanya. You know, God fulfilled this promise. And Christmas is all about fulfillment of that promise. We have Christmas, may Kristong isinilang dahil may Diyos na tumupad ng Kanyang pangako. Yan ang lagi nating tatandaan. Kaya kung tayo ay maraming beses na pinaasa last year, kung tayo ay maraming beses na hindi nakatupad ng pangako last year, we still have 1 week to remember na si Kristo ay naging tao bilang katuparan ng pangako ng Diyos. And this year, hindi imposible to try again. Sikapin nating tuparin ang bawat pangako. Bahagi ng pagmamahal ng pagliligtas ng Diyos sa tao, ang pagkakaloob niya, kagaya ng sinasabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. As God's love and goodness for man, binigyan niya ang tao ng kapangyarihang magpahayag ng mabuting balita. Kapangyarihang gumawa ng kabutihan. Your goodness is your power. As I have said, what you can do, it is your power. And what others can do to you, it is your choice. And always remember that. Kapangyarihan ang angking kabutihan. It is your choice when, where, and how you will use it. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na labanan ng tukso ng kasamaan. Huwag mong isinisisi lagi sa iba
Tama na yan. If last year, ang dami mong sinisi, tinurong mga taong dahilan ng paghihirap at kasalanan mo, no, this year, you have to learn. Ikaw rin ang pwedeng tumigil, tumapos sa isang mali at mahirap na bagay sa buhay mo. Sabi nga nila ngayon, i-manifest mo na yan. I-manifest mo na this year, ang lahat ng pwede nilang makitang tama at mabuti sa iyo ay makikita nila. Jubilee year ngayon, taon ng paglaya. Huwag mo nang ikulong ang sarili mo sa anumang pagkukulang at pagkakamali mo last year. Tapos na yon. Yung kasama ka pa sa mga taong umabot ng 2025, isang manifesting na yan. Isang pagpapakita na yan sa iyo ng Panginoon na may pagkakataong ka pang itama ang mali, ituwid ang baluktot, at ayusin ang anumang magulo sa buhay mo ngayon. Basta this year, mga kapatid, this year, pare-pareho tayo. Kasama ako. We will all try our best. Katulad ng ginawa ng 3 magos sa gospel natin, kung paano nila nahanap ang isinilang na sanggol bilang pag-asa at liwanag ng mundo, sana this year, kagaya nila, tumingin tayo lagi sa langit. Tumingin tayo sa langit sa Diyos. Sa Diyos mo hanapin ang pinakamaganda at pinakatamang paraan para lumigaya at guminhawa ka. Sa Diyos mo hanapin ang lahat. Sa Diyos mo makikita ang pinakamabuti sa lahat. And claim it this year. Makikita mo na kung gugustuhin mo, kung pipiliin mo, na meron din naman palang kapayapaan, meron din kaligayahan na mararanasan sa mga ordinaryo pero mabubuting bagay. Sa mga taong karaniwan pero hindi ka pababayaan. As we continue this celebration, my dear friends, we do not know kung anong makikita natin this year. We do not know kung anong ipapakita sa iyo ng Diyos this year. Pero sana, this year, sikapin nating ipakita rin sa Diyos at ipakita sa ibang tao na hindi nasayang ang pagbibigay ng Diyos sa atin ng isa na namang bagong taon. Bagong taon, hindi lang para yumaman, hindi lang para guminawa, hindi lang para makaipon. Isang bagong taon upang maging mabuti, upang gumawa ng tama, upang mag-isip ng maganda habang tayo'y nabubuhay pa. This year, always look up. Hanapin mo ang lahat sa Diyos. Hanapin mo ang pinakamabuti at maganda sa Diyos. Araw-araw, magpapakita pa rin sa iyo ang Diyos ng pag-asa. Amen.